Good evening once again. Ang topic po natin ay ang walang kamatayang ICC issue. Na ito nga, marami pong nagagalit, may mga nagagalit, may mga nag-aabang at umaasa na tutuparin daw, kailangang tuparin ni PBBM yung kanyang unang salita. Yung kanyang unang salitang binitawan noon na kesyo hindi raw nunca daw papapasukin ang ICC dito sa atin at kesyo walang jurisdiction at yung mga issue ng soberanya. Ngayon, sa totoo lang po, bakit ba kasi pinag-uusapan ngayon ng ICC? Bakit masyadong masugid ngayon? Masyadong persistent ang panawagan ng mga nasa posisyon? Hindi po basta kung sinong tao Ang nananawagan po, maliban sa mga sa taong bayan mismo, karamihan sa taong bayan, netizens, at itong mga kongresista na masyado pong pinag-iinitan itong mga pro-Duterte, mga anti-ICC na pro-Duterte, including Amy Marcos. Pinag-iinitan ng husto itong si Martin Romualdez na yan daw ang may pakana. Now, maaring totoo. Could be true na may kinalaman nga si Martin Romualdez. Pero, ang tanong, bakit? Bakit hindi ninyo isunod yung tanong na bakit? Bakit kaya? Bakit kaya masyadong aggressive ang Congress? Na according to you, may blessing, may kinalaman itong si Martin Romualdez. At ang isa pang salita mas nakakagalit dito sa mga pro-Duterte na mga anti-ICC, na mga vloggers at yung mga DDS, mga diehard. Itong pinagsasabi po ni Harry Roque na talagang masyadong kinakastigo ng husto itong si Martin Romualdez na kesyo hindi daw gagana, hindi daw uusad yung resolutions na yan kung walang go signal itong si Martin Romualdez, na kesyo ang House Speaker daw ay parang Diyos dyan sa Congress. Parang Diyos. O ginagalit mo. Kaya nagagalit lalo ang tao, yung mga taga Duterte camp. Ginagatungan masyado ni Martin Romualdez. Parang Diyos daw. Talaga? Di ba naging congressman ka? Naging congressman ka rin, di ba? Harry Roque. Pati itong si Digong Nyo. Ano ba yung ganun ba talaga noon? Hindi pa House Speaker noon si Martin Romualdez. Ganun ba talaga? Parang ganun din nga di ba? Na nung kapanahonan ninyo, nung panahon ng Duterte administration, na nasa Congress ka, Harry Roque, di ba para rin kayong mga Diyos, lalo na kayong nasa administration noon? Para rin kayong Diyos noon. O bakit ngayon sinisingle out mo si Martin Romualdez na parang Diyos? Di ko ibig sabihin lahat ng House Speaker acting as God.
O anong reklamo mo? Gawa ninyo, you're one of them. Nung panahon mo dyan sa Congress, di ba sabi mo, ikaw mismo ang nagsabi, na kayong mga pro-administration na congressmen, kayo yung nasusunod at hindi ninyo pinapaporma yung Makabayan Block. Hindi ninyo binigyan ng boses. Talagang sinadya ninyo na huwag bigyan ng pagkakataon yung Makabayan Block na makapagsalita, makapag-air ng kanilang mga issues. O, gawa ninyo. Sa bibig mo mismo nang galing. Kinu-question mo pa kung bakit daw binibigyan yung Makabayan Block ng chance na makapagsalita. Bakit? Di ba dapat ganun? Dahil ano tayo? Demokrasya tayo, di ba? At since hindi ko po inaano ang Makabayan Block, I'm just stating the fact na since sila po ay pinayagan na makasali dyan sa mainstream politics, nasa Kongreso, hindi ba marapat din lang na mabigyan din sila ng chance to speak? Pero sabi ni Roque, hindi talaga nila hinayaan na magkaboses itong Makabayan Block. O, di kayo yung nag-aktong Diyos. Kayong mga pro-government, pro-Duterte government na mga representatives. O ngayon, bakit mo inaano na natural lang yun, di ba? Natural na maging parang Diyos. Kasi ganun ang kalakaran ninyo dyan eh. Ngayon, bakit hindi ninyo tanungin ang mga sarili ninyo kung bakit ganito ang aksyon ni Romualdez? Sino ang nag-umpisa ng gulo? Do you think na kung hindi ninyo pinagplanuhan na i-impeach, ilaglag sa pwesto itong si Martin Romualdez, do you think magkakaroon ng gulo na ganito? Kayo ang nag-umpisa. At yun na talaga ang plano ninyo. Kayong Duterte Arroyo camp. Yun talaga ang plano ninyo. Kayo nga yung ginamit ninyo, yung di ba si Sara, inadapt ninyo dyan sa Buhay Prinsesa pa nga siya nun? Yung alagang-alaga siya ni Martin Romualdez. Hindi kaya dapat nagtuloy-tuloy sana yon? Kung hindi kayo nagpakita, hindi kayo nagparamdam na mayroon kayong masamang balak? Di ba kayo nag-umpisa? Dahil balak ninyo talaga, sa umpisa't umpisa pa man, balak ninyo talaga na i-impeach si Bongbong Marcos. At para ma-impeach ang Bongbong Marcos, kailangang i-impeach muna yung Speaker of the House. At gustong pumalit itong Gloria Arroyo. At buwelo na sila na patalsikin si BBM. O di ba? Doon yung nag-umpisa yung gulo. Bakit hindi ninyo balikan yon? Ngayon ang nakikita ninyo, yung hindi ninyo gusto na ginagawa ni Marcos at ni Romualdez. Hindi ninyo balikan kung saan yan nag-umpisa. Di ba? Doon lang naman nag-umpisa yung gulo. Nung binalak ni Gloria at ni Duterte, magkasabot yan sila eh. Dahil talagang plano talaga nila na bigyan lang ng 2 taon. Term sharing, pero yung 6 years, 2 taon lang ang ibibigay kay PBBM. Mga kababayan, doon po yan nag-umpisa ang gulo ngayon. Ang nag-umpisa ng gulo, ang Duterte at Arroyo.
Hindi yung Marcos Romualdez, mga kababayan. Be fair. Maganda sana yung samahan eh. At siguro ko naman tutupad naman sa usapan yung Marcos. Kung hindi kayo nagmadali, minadali ninyo eh. Gusto ninyo 2 taon lang yung Marcos. Kung pinatapos, kung hindi kayo nagbalak na patalsikin ang Marcos Romualdez, kung pinatapos nyo hanggang 2028, matahimik sana yung transition. Kayo yung nag-umpisa eh. Kasi gusto ninyo magulo. Dahil lang gusto ninyo, kayong Arroyo Duterte, gusto ninyo kayo ang magpatakbo ng bansa. Mga kababayan, isip-isipin nyo nga kung bakit matahimik sana yung bansa, matahimik yung atmosphere, political atmosphere. Doon lang po yan nag-umpisa nung binalak ni Arroyo at Duterte na i-impeach itong si Romualdez sa pagka-House Speaker na ang papalit ay si Gloria. Kasi ang balak nila, pag si Gloria na ang nakaupo, madali na nilang mai-impeach si Bongbong Marcos at sila na ang magpapatakbo ng Pilipinas. My God! Buti na lang po, matinik, alerto itong Romualdez at Marcos. Natunugan kaagad nila yung maitim na balak ng Arroyo Duterte. Dahil kung hindi, wala na ang Bongbong Marcos, wala na ang demoted na ang Romualdez, wala na. Sila na uli ang nakaupo. Si Sara, na ang katotohanan, kahit si Sara ang nakaupong presidente, ang nagpapatakbo niyan, ang Gloria Arroyo at Digong. At anong kasunod? Mamamayagpag na naman yung mga incheck dahil may, alam nyo, sa totoo lang, may usapan yan sila ng China. Kung ano man yung pinag-usapan na yan, na kaya sila atat na atat sila na maagaw ang pwesto. Maagaw ang Malacanang, mga kababayan. Dahil meron yan silang ipinangako, itong Gloria Arroyo at Duterte na ito, itong mga demonyo. Ito po ang mga demonyo sa bayan natin eh. Dahil mayroon niyang ipinangako kay Xi Jinping. At sigurado yan, ang ipinangako niyan, my goodness, nakakahindik-hindik lang isipin eh. Nangyari na po. Panahon pa ni Gloria, panahon ni Duterte, nangyari na. Kaya nga tayo naagawan ng mga isla. Yung mga pogo, yung mga paglalagay ng mga internet provider dyan mismo sa malapit or nasa loob mismo ng kampo. Anong klaseng utak ng isang pangulo yan? Hindi ba na-realize, mga kababayan, kung ano ang gusto nilang mangyari sa bansa natin? Kaya kailangan po nating ito, kahit na totoo man yan, at ako'y naniniwala na totoo na may kinalaman si Martin Romualdez dyan sa mga issue na yan ng impeachment, ng ICC. Bakit? Di ba may dahilan? May dahilan eh. Seryoso po ang dahilan. At kailangan lang pong gawin yan. Kailangan lang talagang mawala ang Duterte at Arroyo sa politika. Dahil hindi po maganda ang mga balak nila. Pro-China. Di ba? Bakit ganyan ang ginagawa ni Martin Romualdez? May dahilan. Binabastos po siya ni Sara.
Gusto siyang patalsikin ni Arroyo. Nilang Arroyo Duterte camp. Diyan po yan nag-umpisa. I-analyze, wala tayong contact sa loob ng Malacanang, sa loob ng Congress. Wala naman tayong contact eh. Nagre-rely lang tayo sa observation kung anong mga nangyayari. It's very obvious. Yung Martin Romualdez, siyempre lalaki at may breeding, hindi lang pinapatulan. Hindi obvious ang pagpatol doon sa mga kabastusan sa kanya ni Sara at ni Gloria. Ano ang pinagagawa sa kanya? Dinidedma, hinihiya. Hindi ba panghihiya yun? Yung i-handshake ka pero nilagpasan mo? Sampal yun, mga kababayan. Ang equivalent nun ay isang sampal. Sino ka, Sara Duterte? Sino ka? Sino kayo? Diyan lang naman kayo sa Davao eh. Ang Romualdez at Marcos, buong Pilipinas. Kung makaasta yung makabastos sa kapwa niya government official, akala mo Pangulo na? Bilib na bilib sa sarili na siya ang susunod na Pangulo? Mga kababayan, wag po nating hayaan na maging Pangulo yan. Sama ng ugali. Napakagaspang ng ugali. Bastos. Mal-edukada. Naturingang lawyer ko, no? Payag kayo na ganyang klaseng tao ang maging pinuno natin, maging leader natin? Nambubugbog, nananakit, physical, emotional and physical harm ang ginagawa niya sa kapwa. Hindi malayo yan ay maging diktador at mamamatay tao. Sabi ko sa inyo. Sa totoo lang, si Martin Romualdez po ay hindi masyadong pang-presidente ang dating. Kung magsalita, hindi articulate magsalita. Yung parang, minsan, hindi sigurado sa sasabihin niya. Pareho din lang sila ni Sara eh. Si Sara, kung magsalita, parang grade 1. Walang ano. Pero at least, si Martin Romualdez kahit pa paano, may breeding. Marunong makipagkapwa at hindi pro-China. Yun po kasi ang yun ang barometer ko. Yun ang pinaka number 1 sa akin. Kahit na medyo mahina-hina, wag lang na magpatuta sa China. Tapang-tapangan nga, pero nagpapatuta naman. Mga kababayan, kailangan pong suportahan natin itong administrasyon na ito. Dahil kahit papano, kahit sinasabi nila na weak leader, kahit papano naninindigan para sa soberanya ng ating bansa. Ipinaglalaban ang teritoryo ng ating bansa. Kasi hodang mas malakas yung kalaban, di ba? Mga kababayan, nakakalungkot lang isipin na lahat na lang na nagiging administrasyon ay may problema. Natuwa tayo na nakabalik ang Marcos. Ito may nagpapaproblema. May nanggugulo. May nanggugulo na naiinggit kasi. Inggit yan eh. Ano pa ba ang pwede natin itawag dyan? Naiinggit dahil hindi sila ang nakaupo sa Malacanang. Hindi sila ang in control. Hindi sila ang captain of the ship
isa lang silang pasahero ngayon. 'Di ba? Kaya kahit sabihin pa na lelemya-lemya itong pangulo natin, kahit papano ipinaglalaban naman ang sovereignty natin, ang teritoryo natin, di po ba? Yun ang mas importante. At inaasikaso naman yung sa ikabubuhay natin. Di bali ng panayang biyahe? Panayang biyahe daw, oh. Ano bang ginagawa sa pagbiyahe? Di ba official visit naman ng mga yon? Official trips. Pinag-iinitan ninyo. Ay, naku. Tigil na nga ako kasi medyo humahapi na yung lalamunan ko, mga kababayan. Thank you for watching and I'll see you tomorrow. Peace.